Hello, hello, hello. Magandang gabi po. Pag-usapan natin po yung patungkol na naman sa kung ano mga pinakamainit sa ngayon at walang iba po ay kundi patungkol po ito kay Sara Duterte. Ang kay Sara Duterte naman po ngayon ay pagkatapos ba ng impeachment ng rally ng Iglesia ni Cristo, ah, maraming nagtatanong, nagsasabi na patay na ang impeachment laban kay Sara. Pero may nasagap po akong balita na ang nangyari, mayroong sorpresa na mangyari na mag-aaring magiging knockout si Sara Duterte sa pangyayaring ito. Ano po yung pangyayaring yun? Ito po. Pero bago ko isasabihin sa inyo kung anong pangyayaring yun, nais ko lamang din, siyempre, i-una discuss yung pangyayari sa 29 na mga pulis. Kasama na po yung 2 police generals na sangkot sa 6.7 billion na shabu doon sa building ng WPD Lending sa Tondo, Manila. At would you mind? Ang pinaka number 3 na pinakamataas na police officer noong panahon na yon na si General Benjamin Santos ay kasama sa kinasuhan. Ibig sabihin ay protector po ng shabu ang mga police generals na yun. Isa sa general na yun na kakasuhan at may warrant of arrest na rin at inutos ng korte na hulihin ay si General Domingo. So yan ang makikita natin, yan ang katotohanan na nakikita natin na kahit police general, yung pala sila na nagpapatupad ng batas para laban sa droga ay sila rin pala yung nakikita na sumusuway sa batas laban sa droga. So ito po, bago ko ipagpatuloy yan, nais ko lamang po magpakilala kung sino po tayo. Ako po, sa mga hindi nakakilala sa akin, sa mga bago pa lang sa channel nito, ay si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. At ang ating pong adikain ay para maipalago yung katotohanan na hindi matatalo ng kasinungalingan. At matatalo lamang ang katotohanan kung ang mga taong totoo ay hindi magsasalita o walang gagawin. Kaya andito tayo ngayon. Pasalamat naman ako ngayon at marami na po ang nagsasalita para sa katotohanan. Ang mga nagsasalita para sa katotohanan ay iilan-ilan pero marami-rami na rin. No, andyan nababanggitin ko si Attorney Randolph Libayan, si Attorney Let's Clear It, Claire Castro, si Attorney Rene Bueno, si AG Fiscal, si Attorney AG Fiscal ng Samar, tapos si Attorney Insurrecto, marami pa po mga attorney at mga iba pa po mga vlogger na mga sikat na rin kung tutuusin na sumasama sa bandwagon ng katotohanan. Kasama na dyan si Mab, si Mike Apaseble, no? Bulletin, at saka sino pang iba, si Bloodcaster Armandin, si Colex Soliman, si Teacher Mark Reacts, si Mang Elmer, Mang Rene Sakalam, marami pang iba. Hindi ko lang maalala. Anyway, pagpasensya nyo ako kung hindi ko maalala lahat. Oo. Ngayon, ang una nating talakayin bago ang lahat ay yung 29 o 29 na pulis ng sa pinakamataas na pulis natin. Mostly diyan, karamihan sa kanila ay sakop sa tinatawag na Police Drug Enforcement Group. So magandang gabi kay Liz, kay Romel Bengson, kay About Everything, kay Dada Romel Bengson, si Eric Enrico Valdicantos. Okay? Magandang gabi sa lahat, no? Sige, batiin natin sa sa mga lengguwahe ng So mas magandang gabi diyan sa Oya Subi o di Kun Banwa para sa mga
Pilipino na sa Japan, mga Pilipino na sa Germany, ay siguro umaga dyan, Guten Morgen. Sa mga Pilipino sa Hawaii, umaga dyan, aloha, hak, hakahiyaka. Tapos sa mga Pilipino dyan sa Italy, buongiorno. Tapos sa France, bonjour. O sa Netherlands, Guten Morgen, Guten Morgen. Sa mga kapsat ko, mga Ilocano, mga naimbag nga rabii sa kada kayo amin sa mga Pangasinensi, alam mo si Lee Carandang diyan sa Labrador, si Jaime Aquino, maabig Galabi, Odette Masanto Silabi, kay Odette Macaraig Galino. Tapos sa Imbanag, sa Mapia nga gabi, sa mga Ibaloy, Mapting nga Idabi, sa Kankanay, Gabi sa Ilabi. Sa mga kaibigan natin sa Itawis, Napia nga gabi, sa mga Tausog, Marayaw Dum, sa mga Maguindanao, Mapia Magabi, sa mga Maranao, Mapia Magabi Mambu. So mga kapatid ko sa mga paniniwalang Islam ay Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tapos sa mga kapatid ko mga Kristiyano, may anong nating greeting sa kanila, I am the way, the truth, and the life. Okay? Tapos pwede kong sabihin, he who dwells in the house of the Lord, the Most High, shall be protected by the shadows of the Most High also. So yan ang ating, hindi yan verbatim, kundi nakuha ko lang yan, yung gist ng message sa Psalm 91 ata sa sinasabi ni Colonel Juby Espinedo na yan ang kanyang anting-anting, yung Psalm 91. Kasi kaya nga hindi siya natatakot kasi ang kakampi niya ay Panginoon. So, ngayon, dagdag na bati kay Mountain Dew. Good evening, Engineer Toto Kosing. More power. The podcast mo, may result na ba ang petition sa Supreme Court? Sa tingin ko, mga next week magka-result yan. Rangel Baldemoro, Estelito Salvar, matapos na kaya ito, Dok, para sa ikonlad ng Pilipinas. Let's continue doing what we want. So, let's be aware, ang pinakamalaking tulong may bigay natin kung bubuto tayo ng tama sa May 12, 2025. Loreto Grande, from Finland, Haiba, Itapay Baila, good afternoon. Afternoon sa kanila, Haiba, Itapay Baila. Okay. So, Jerry Sabio, Toto for Senator. Tapos si Mountain Dew, good evening, Ranger Baldemoro Jr., maayong gabi. So, sa mga Cebuano, maayong gabi kaninyong tanan, diya sa Sugbo, sa Cebu, sa Negros Oriental, sa Northern Mindanao, gikan sa Misamis Occidental, sa Northern Zamboanga, di kaya Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, tapos sa Lanao del Norte, sa Misamis Oriental, sa mga Agusan del Norte, Agusan del Sur, sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, maayong buntag kaninyong maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga taga Surigao, maradyaw nga duyom sa inyo hurot. Tapos sa mga Davao area, maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga Ilonggo area sa Cotabato, maayong gabi sa inyong tanan dira. Sa mga Karaya, mayad nga gabi kaninyong tanan. Sa mga Santiki, sa Aklan, sa Iloilo, maayong gabi. Sa Negros Occidental, maayong gabi. Sa Romblon, maayong gabi. Sa Bianga Bicolano, maray nagbanggi. Sa mga Ilonggo, Cebuano, waray sa Masbate, maayong gabi. Maayong gabi. Mga Bicolano, meron din dyan. Okay? So ngayon, magsimula na tayo. Well, ang pinag-usapan natin ngayon, ipakita ko muna yung tinatawag na warrant of arrest.
pagsabi mo, hulihin si General. Yan na po ngayon ang nangyari. So hulihin si General. Yan po ang mantra sa ngayon. Kasi yung mga general, unfortunately, ay sila pa, ang sinasabi ko kanina, na sila na tagapagpatupad ng batas, ay sila pa sa ngayon po ang nakikita natin na lumalabag sa batas ng Pilipinas. So yan po ang natin, ang pinaka-problema. Okay, video na wala na ako, bumagsak lang yung signal. So anyway, maupay nga gabi sa mga waray-waray. Niel Cabuinas, Jose Abingona, Moon Jade Gaming, Ricky Albay. Shout out sa magsaysay na bunturan, sa mga taga-pututan, Iloilo, sa ila, Toto Chinoy, kag Inday Analisa. So Wonder Mike, Liz, nawala nga, dito na naman ako ngayon. Ranger Baldemoro, tuloy-tuloy lang ang pag-expose sa mga taong gahaman na pagsamantala at planong mabubudol sa mga Pilipino. Deborah Cañeda, tanaw ko sa imo mga pasabog once in a while, but Sara pa rin ako ang lahat ng heirs of Tomas. Okay, Lorenzo Mercurio, Imman, good PM from New Jersey. Janela, Renato Serra, Doc Toto, good morning. Dada, Marilo Fabian, Manuel Toribio, Jerry Sabio, tapos si Loretta Grande, Estrellito San Jose Salvar, Mountain Dew. Okay, ito na po tayo. Si Univert pa pala. Okay? So, ang pag-usapan muna natin yung 29 na pulis. So, yung 29 na pulis po, ay sila po yung pwede natin sabihin ng mga, tawag nito, yung mga nakakahiyang mga pulis. Nakakahiya nga mga pulis na ito. Biro mo, ang trabaho nila manghuli ng droga tapos sila pala yung mga sindikato. So, ang tanong na lang, hiwalay pa ba ito kay Digong? Hiwalay pa ba sa grupo ng mga maka-BBM o ano? So, sino ba talaga ang ulo sa likod nito mga 6.7 billion na shabu? O yan, pangalanan ko, tawagan ko si General, 3-star General Benjamin D. Santos Jr. May mga warrant of arrest. Ang sabi nito, hulihin si General. O, dalawang general dito. Hulihin si Brigadier General Narciso D. Domingo, si Colonel Julian T. Ulunan, si Colonel Jeffrey A. Punsalan, Colonel Jonathan J. Sosongko, ay si Captain na to si Sosongko, Carlos Bayeta, Justin Peter Aguilar, Romer Bugarin, Hassan Calao, Dennis Carolina, Joshua Ivan Baltasar, Nathan Gomez, Ashirap T. Amirol, Jerwin Rebusura, Marian E. Mananghaya, Lorenzo S. Catarata, Arnold D. Tibay, Arnolfo Ibanez, Glenn Gonzalez, Michael Angelo C. Salamingo, Randolph E. Piñon, Mario M. Achuela, Wendell C. De Ramos, Silverio P. Bulicer II, Emmanuel E. Docena, Alejandro F. Flores, uh, uh, si John Roland L. Gilasio, Darius R. Camacho, James B.
o salvo. Yan po sila ang inuutos ng Branch 44 Manila Regional Trial Court na arestuhin. So, yan po kung nakita ninyo, ang warrant of arrest, ayan po. Ang second page ng warrant of arrest, ayan po. So, the bail for the release of the accused in this case is fixed at 200,000 pesos. So, pwede pa rin sila magpiyansa. 200,000 pesos. Ang specific na batas na nilabag nila ay Section 91 ng Republic Act 9165. Ang Section 91, klase-klase mga gawain po ang involved dyan. Kaya mga pakikialam, mga in the nature of obstruction of justice. So, ganun po, nabisto ang ating mga pulis. Ang karamihan, halos lahat doon, maliban sa kay General Santos, ay puro mga member ng o kasapi ng Police Drug Enforcement Group. So, ibig sabihin, ang lahat pala na binilagay ng PNP sa Drug Enforcement Group ay mga taong sangkot sa droga. So, yan po, yan ang ibigay natin ng ano. Yan po ang importante sa ating hanay, hindi lang politiko, pati mga pulis po ay kasama sa mga korupsyon. Okay? So, may mga ano pa yan, may mga confidential fund din yung mga pulis. Pero balita ko, isisiwalat ko later on yung isang pulis na ginamit niya ang confidential fund at kanya itong isinugal, pinuhunan sa isang scam scam, no? Saka ko nasabihin kung sino yun at kung anong scam sa later na vlog ko. Okay, so ngayon dito, ano ba yun ang kasalanan nitong mga 29 na pulis? Matandaan nyo ganito, very short na kwento lang. So, noong araw na yon ay pinalabas ng Drug Enforcement Group na may nahuli silang iba. Yung pala, nagkasilusan sila. Sa tingin ko nagkasilusan. So, ang una dyan lumitaw si Captain Jonathan Sosongko, nakilala ko ito dahil siya din ang sangkot doon sa mga kasama niya mga pulis na natanggal na dahil sa trabaho niya doon sa isang babae na hinuli nila. Okay? So, ang alam ko, nag-drawing noon si Jonathan Sosongko. So, pero nadali yung mga kasama niyang pulis sa Station 4 ng Manila Police District. So, ngayon, ang ginawa po nila dito ay nung may cover up sila, gusto na mag-cover up. Kaya lang, ang problema nila, nabisto. Nabisto sapagkat po ay nagreklamo itong si dating hepe ng PDEA na si Wilkins Villanueva. Si Wilkins Villanueva ay PMER din ito na napunta sa PDEA. At mukhang kabatch niya ata o mas matanda pa siya kay mas senior pa ata siya kay General Azurin. So, si General Rodolfo Azurin ay siyang hepe nang nangyari yun. Pagkatapos ang unang pagtataka, andun lang sa building na yun, pabalik-balik mga pulis doon. Andun din pumunta din si General Lieutenant General Benjamin Santos Jr. So, nakita mo kung gaano ang kanilang involvement doon. Palalabasin pa nila kunwari na na nakalaya, nakatakbo si Mayo. Pagtapos siya pala, hulihin ko kunwari ulit. Lahat ng pagkunwari, ginawa nila. Lahat ng kasinungalingan na una ay tinabunan ng lahat ng kasinungalingan. At ito po, salamat din sa mga sa House of Representatives na nag-imbestiga. Nang dahil sa investigasyon nila at investigasyon din ng Public Order Committee or Public Safety Committee ni Bato de la Rosa at nabisto po sila lahat. So, yan lang po ang kagandahan talaga dito sa investigasyon ng QUADCOM, yung good government ng Senado. Kahit na wala pa yung trial ng korte, nakikita na lahat ng mga tao kung sino dapat ang convict. Yung mga naisip natin na convict during the investigation sa House of Representatives ay ito nang kinasuhan sa ngayon. So, in other words, mas maganda pa ng sistema, i-public investigation muna na tunghayan ng mga tao sa pamagitan ng live stream. Ganun ang lahat ng mga kaso na malalaki, i-public investigation muna. Tama lang yung ginawa ng Senado at saka Congress, lalo na yung QUADCOM, no? Kung minsan tinatawag kong QUADCOM. Pero just the same, no, kahit may mga salto sila, ay overall ay
good naman. O pwede ko sabihin, very good pa rin ang performance ng Quadcom pala. Kaya kung hindi dahil sa kanila, hindi natin alam ang kwentong Sara Duterte. Kung hindi dahil sa kanila, hindi natin alam yung kwentong itong 6.7 billion na, na, na droga, shabu. Doon natagpuan sa WPD lending sa Tondo. So, ngayon, sa totoo lang, bahala kayo kung gusto niyo magpapuri sa mga investigador na alam ko naman mga corrupt naman mga ombudsman, mga kuno to, mga congressman. Sa lahat naman ng mga corrupt sila, pero palakpakan natin sila sa ginawa nilang investigasyon. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ito nakasuhan itong 6.7 billion na sabo. Okay? So ngayon, tandaan niyo itong mga pangalan na pinapahuli ng korte. Ang tandaan niyo yung pinapahuli diyan si General Benjamin Santos Jr. Ngayon, si Benjamin Santos Jr. ay nakatira yan sa Marangyang Subdivision dyan sa Quezon City. So hindi ko muna sabihin ko ano kasi nasumbong sa akin ito yung mga gwardiya nila dyan at may mansion siya dyan. Paano magka-mansion ng isang kahit ng isang police general? Imposible po ang sweldo nyo hindi sapat po para makabili ng mansion na tag 50 million. So yan ang aking masasabi dyan. So sa ngayon, ito na tayo ngayon. Meanwhile, nasagap ko kanina ang balita na binalita ng Radyo Bombo na may isang grupo pala na binuo para magsabotahe laban kay Sara Duterte. Kumbaga, may tinatag na magkampanya laban sa kanya. At may paunang binigay na 25 million. So, ako, nais ko lang diniklaro na wala po ako nakuhang kahit piso. Kasi ang problema ko, isa po ako sa mga pinangalanan na nagkakampanya ng impeach Sara movement. So kahit ako isa dyan, ay tahasan kong sinasabi na wala po akong tinanggap na kahit piso. At hindi ko rin alam kung totoo yan o hindi. Okay? Pero maaaring totoo, pwede mangyari. Sabihin ko lang, pwede mangyari. So ngayon, kung pwede mangyari, bakit? So kung pwede mangyari, ang tanong, sino ang sa likod niyan? Siyempre, ang pinaka-interesado na matanggal si Sara sa pwesto. Ladies and gentlemen, hula-hulaan tayo. Pwede nyo i-type dito sa comments box. Sino ba sa tingin ninyo ang nag-finance, nagbibigay ng pondo para sa kampanya na matanggal si Sara Duterte sa pwesto? Hindi naman masama yan kung tama naman, may ebidensya naman, di ba? Ganun lang simple. So wala rin akong pakialam kung may nagkakampanya, wala. Pero ang sa akin lang, para hindi mabahira ng kulay yan, ay never count me in. Para lang mapatunayan ko sa inyo at magbablog ako mag-isa na hiwalay. Hindi ako mag-vlog na kasama yung grupo ng Sara Impeach Movement. Ihiwalay na lang ako. Kasi iniiwasan ko yung ganong insinuasyon na sabihin baka may tinatanggap ako na pera dyan. Wala po akong tinatanggap dyan. So, ngayon, cross fingers baka sabi ni Micaela Alfon, Toto, Kausing, cross fingers, baka mapasok ninyo sa list of candidates sa 2025, may inutos sa Supreme Court. Ay, malay mo, kung may pasok, praise God. Pero kung hindi, praise God pa rin. So, sabi ni Toti Gavales, praise the Lord, for the love of money is the root of all evil. Sa darating na eleksyon, ang ating ibubuto ay may espiritu ng Diyos. Okay. So, ngayon, wala kayo naisip kung sino? Ayun, magaling maghula to si Estrelito o si Salvar. Siya lang naman na kasi pinaka-interesado na matanggal si Sara Duterte. Kasi pag matanggal si Sara Duterte, siya lang po ang tataas ang rangko. Magiging Vice President din siya. Kaya sino siya? Si Tambaloslos Martin Romualdez. Okay. 25 million daw ang unang pabigay. Naniniwala naman ako na yung mga grupong itong Sara Impeach Vloggers na supposedly mga kasama ko ay naniwala ako na wala naman silang budget na binibigay sa kanila. So anyway, what is important is sa aking bahagi, wala po akong tinanggap na kahit piso dyan. So it is better na lang based on evidence na lang tayo. Okay? So ngayon, tingnan natin ngayon
ano ang mangyari dito. Kasi ang problema, kung kikwentahin mo, kung susundin mo ang regular na procedure ng House of Representatives, baka hindi aabot eleksyon, ay hindi pa abot na magka-eleksyon na lang, hindi pa matatapos ang impeachment na sa Senado o kaya sa Kongreso pa lang. Maraming magtatanong. So, kaya yung pang-apat na complaint na isasampa nila, ladies and gentlemen, napag-alaman ko po sa ayon sa aking mga nalalaman na mga kontak, bomba daw ito. Mananak out na si Sarah sa pang-apat na complaint. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabi mo knock out, hindi na kailangan maghiring-hiring pang Kongreso at aabot na po sa House isasampa na sa Senado ang kagadagad ang impeachment. Ganun po ang sinabi sa akin. So, sino yan? Anong gagawin? Nalaman natin, siguro mga 2 weeks ago pa nagsimula na may pang-apat na reklamong impeachment na isasampa. At ang grupong ito ay nagsasabi po kay Secretary General ng House of Representatives na si Reginald Velasco, antayin daw ang kanilang reklamo. Bakit pinapantay? At bakit naman hinintay at hinihintay, hanggang ngayon, hinihintay ni Reginald Velasco na Secretary General ng House of Representatives? So ngayon kung nagpapahintay at hinintay din, pero mo yung tatlo na endorso na sa Justice Committee. Kung pinapahintay, ang ibig sabihin niyan, malakas na tao ng mga congressman, grupo ng congressman ang sa likod at hindi kayang tanggihan ni Secretary General Reginald Velasco. Sa tingin niyo, sino kaya yung tao sa likod na pang-apat na complaint? At bago ko sabihin kung sino, maghula-hula tayo, pero ito lang po ang masabi ko sa inyo. Ang impeachment po sa House of Representatives ay ma-impeach lamang si Sara kung ang makapirma o magbubuto ng mga congressmen sa panukalang impeachment ay aabot sa 1/3. O kung hatiin mo sa tatlo ang lahat nagdami ng congressmen at kung sa bahagi sa tatlo na yan, ang dami ay makukuha yung numero na yan, automatic akyat na kagad yan sa Senate at magkaroon na po ng paglilitis. Okay? So ngayon, kung nagpapaantay, ano ang formula na gagawin nila? Kasi wala ng time po. Definitely walang time na mag-hearing-hearing. 60 days kasi ang kakainin ng hearing kung mag-hearing sila. So kung 60 days, simula sila mga 3rd week ng January. So matatapos ang 30 days sa 2nd week ng February. Tapos 3rd week naman February, pangalawang 30 days. At tapos sa 2nd week naman ng February matatapos. So gagawin nila within the week, isampa na sa House sa Senate. Ang gawin naman Senate, within the week, next week pa, magpa-order pa sila ng patahi ng mga damit na mga kanilang isusuot para magiging tawag sa kanila ay senator judge. So abutin pa mga 2 weeks bago simula ng hearing. So magbilang tayo. Today is January 15. So plus 4 weeks, February 15 ang nakain. So plus another 4 weeks, March 15 ang nakain. So natira, March 16 na lang natira. So ngayon, pag tatanggapin ng Senate, mga 2 linggo, sabihin natin 1 linggo kasi mabilis na. So magiging March 21 o 22, matatapos na nila. So magsimula po ang trial ay sabihin natin plus week, April na. So April, the whole of April, hindi matatapos pong isang buwan. So ilang araw bang April meron? Ang April po ay may 30 days. So sa 30 days, kung tapusin nila, kailan ang eleksyon natin? May 12. Hindi na aabot. O ngayon, sabihin natin, habulin nila, maabot nila, isang linggo isang buwan kaya nilang tapusin yung pagpresenta ng ebidensya. May depensa pa. So mga 2 buwan, hindi talaga sobra pa. Di ba? So ibig sabihin, impractical kung itutuloy talaga ang impeachment sa ngayon. Pero may nakita si ilang magic na nakikita ko at nalaman ko.
Yun ang pamamaraan sabihin ko sa inyo mamaya, na hindi na po dadaan ng hearing at kung makapag-file sila this week, next week po ay pwede nang iakyat sa Senate ang kasong impeachment. Kita nyo? So, ganun lang ako kasimple. So, ngayon, completely, ibang usapin naman yun kung mananalo sila sa Senate o hindi. O, ayon pa nga kay Jarius Bundok na manunulat ng isa sa pinakamagaling na komentarista ng Philippine Star, sabi niya, may available na in the bag na yung boto ni Sara Duterte na siyam. So kung siya maboto, kailangan kasi na boto ni Sara ay kailangan hindi tataas ng 7. Dapat 7 boto, dapat 7 boto lang siya. Para yung pang-8 ay pupunta sa kontra sa kanya para magkaroon ng 16 votes. 16 votes kasi sa mga senador ang kailangan para i-convict si Sara. So ganun po. Pero sabi which is the same din ang analysis ko, actually, mas sobra pa sa 9 senators ang buboto pabor kay Sara. Bakit? Nandun na ha? Yung impeachment nandun na. Bakit? Maging makatotohanan tayo. Una, ilan ba ang re-electionist o nagpapahalal ulit? Si Pia Cayetano, si Camille Villar, parang nagpahalal na rin yan kasi nanay niya nandyan. So, 2 na. Si Abby Binay, na parang nagpahalal na rin niya kasi nandyan kapatid niya. So, 3 na. Tapos si Bato de la Rosa, 4. Si Bongo, 5. Tapos nagpapahalal din si Francis Tolentino, sigurado ko Duterte yan. So, 6. Nagpapahalal din si Lito Lapid, sigurado maghahabol yan. So, 7. So, nagpapahalal din si Ramon Revilla, sigurado yun, liligawan niya yung mga grupo ni Sara. So, 8 na. Si Amy Marcos, siyam. So, siyam, minimum of 9 ang bubuto pabor kay Sara. Nevertheless, kahit gano'n man, huwag mawala ng pag-asa. What is important is, let us take it one step at a time. So, this step, ano ang gagawin nila para mapabilis? Ito pong gagawin nila. Hanggang ngayon, nagdadalawang linggo na po, hindi pa naisumiti ng mga pang-apat na grupo ng congressmen ang kanilang tinatawag na fourth impeachment complaint. So kung hindi pa nasumiti, ang sabi ay pinipino nila ng gusto para walang masayang. Okay, para walang masayang, ang ginawa nila talagang ulit-ulit na nila na nire-review. So ngayon, ang lumalabas po na ang gagawin po nila ay tama bang output ko? Sige. So ang gusto lang gagawin ay mabilisan. So ngayon, mabilisan, ilang boto ang kailangan nila? Ang boto na kailangan po nila ay 1/3 of the Senate number. House of Representatives number. So ilan ang mga congressmen natin? So 1/3 po niyan. So kung 1/3 yan, ang ibig na sabihin ay ang mangyari niyan, may ano ba? Tingnan ko kung meron ako. Hatiin mo sa 3 ang 316 na congressmen. Meron pong 316 na congressmen. Divide by 3. That is 105 and 1/3. So kung 105 and 1/3, wala namang 1/3 na tao. So ibig sabihin po, magiging isang buong tao yung mga butal na tao. So kung maging isang buo, so 105 plus 1, so 106. So 106 na boto na boto or perma na congressman ang kailangan para maakyat sa Senado ang kasong impeachment. Okay? So iyan po ang mangyayari. So ngayon, kung iyan ang mangyayari, hindi ka muna. I-monitor ko muna yung aking ano. Kailangan ang pang-apat na impeachment ay mapirmahan ng 106 na congressmen. So kung mapirmahan na ng 106 na congressmen, ang gagawin lamang po nila ay simple lang. Simple lang ang gagawin nila.
magpatawag ng tinatawag na plenary session. Ibig sabihin ng plenary session, yun po yung na a-attend ang lahat ng congressmen. So kung attend ang lahat ng congressmen, sila ay magbuto-butuhan, ang gagawin lamang na kagaya sa ginawa nila lagi, tatayo si Sandro Marcos. Sasabihin ni Sandro Marcos ay, Your Honor, I move that the verified impeachment, articles of impeachment be approved and sent to the Senate or impeachment court. I so move, Your Honor. Nahawakan ni Romualdez yung gavel. Hearing none, the motion is approved. Pagtapos, pang! Yan, diretso na sa Senate. So, kailan mangyari yan? So, next week, ngayong week, may hanggang Biyernes, baka sa sunod pa ipapile yan sa Lunes o Martes. So, kung ipapile nila dyan sa Lunes o Martes, ano mangyari? So, magkaroon ng sesyon ang House of Representatives at isang session lang. So next week, nakikita ko na pupunta na po sa Senate kung mangyari yan. Yan po ang nakikita ko na knockout laban kay Sara. Pero iba naman yung usapin, hanggang knockout lang na kung maisampa ba o hindi. Pero iba naman ang usapin kung ang pagdating sa Senate, mananalo ba si Sara o hindi. Hiwalay na usapin yun. So ngayon, mukhang may niluluto si Martin Romualdez na kanyang pipilitin na maisampa next week ang impeachment sa Senado. So anong mangyari ngayon sa unang tatlong impeachment? Bali wala na yon. Liligawan na lang nila yung mga pumirma na congressmen sa unang tatlo na mag-join na lang sila dito sa pang-apat na impeachment. At ang katwiran nila kung bakit pinatagal nila ay talagang pinag-aralan nila ng husto yung mga may pipiliin lamang nila yung mga akusasyon na meron silang matibay na ebidensya. Kasi aminin nyo sa hindi, marami doon po sa mga binanggit sa unang impeachment na mahina ang ebidensya at hindi nasakop. Kagaya ng mga akusasyon na mga nagkamal si Sara Duterte ng salapi nung panahong mayor pa siya, hindi sakop yun. Kasi hindi pa naman siya impeachable officer. Hindi pa naman siya pwedeng i-impeach nung panahong mayor siya ng Davao. So hindi sakop yun ng kasalanan na yun. Ibang kasalanan niya, isampa niyo lang as criminal case yun. So hindi rin sakop yung mga lahat ng bagay na hindi pa siya presidente. So ganun po ang limitasyon doon. At sinabi ko nung una sa pag-vlog ko, mukhang mahina ang una na reklamo na nagsasabi na inaakusan ni Sara na dapat impeach dahil sa pagpresenta ng mga resibo na hindi totoo. Sabi ko mahina yun. Bakit po? Kasi dapat na sikretong pundo, confidential, pwede sabihin na pwedeng gumamit ng fake na pangalan sa mga resibo. Kaya hindi mananalo yun. So ano dapat? Dapat ang inakusan ninyo ay binulsa ni Sara ang confidential fund gamit sa pagkukunwari na naigasta na ibigay sa taong patutunguhan. Ganun lang kasimple. And then patunayan nyo with witnesses na hindi nga nakarating sa patutuhanan kundi nasa bulsa lang pala ni Sara. Ganun po dapat ang pag-formulate ng akusasyon. Sa panahon nito magiging fair ako. I will give to where the credit is due. Kung yan ay, kaya nga sinabi ko, mananalo sila si Sara kung ang akusasyon lamang ay yung hindi pagbigay ng tamang resibo. Kasi may karapatan po kahit sino ang maghawak ng sikretong pondo na magkunwari kung kanino na ibigay ang pondo. Ganun lang. So mahina siya. Siguradong hinang-hina yan. So ngayon ang ibang akusasyon nila, yung pinapatawag sa Senado, sa Kongreso ay hindi dumalo si Sara. Yung akusasyon na yun at matutumba rin yan. Honestly saying, matutumba rin yan. Bakit po matumba? Kasi co-equal body, separate, tapos check and balances, hindi nila pwede diktahan ang office of the President.
Kaya hindi nila pwedeng mapatawag yung Vice President. In the same manner na hindi rin pwedeng patawag ng Senado o Kongreso ang Office of the President o ang Chief Justice. Ganon din ang pagbaliktarin mo, hindi rin pwede ipatawag ng Vice President ang mga congressmen at saka mga Senado. So, ibig sabihin, short of saying na yung akusasyon na hindi pagtalima, hindi pagdalo sa hearing na pinapatawag ng Kongreso ay hindi po siya impeachable officer. Hindi po siya impeachable offense. Kasi nga katwiran, may karapatan po si Sara na hindi pumunta ron. Okay, so ang pinakamatapang talaga dyan is sabihin ninyo na binulsa ni Sara ang pera. Tapos ang usapan. Yung iba, itakbo na. Isang reklamo lang at doon na kayo mag-ikot-ikot ng pagpresenta ng ebidensya. Gano'n lang po kasimple. Take it from me. I'm a what I call this an experienced trial lawyer. Pagdating po kasi sa trial, sa court, yung lahat ng iniisip mo na gagawin mo na mga ebidensya, maiiba po ang mukha pag nandoon ka na sa gera sa loob ng korte. Okay? So hanggang dyan na muna tayo siguro. At magandang gabi kay Alex Ulin, kay Univert, tapos kay J. Barreto, Regine Ford, Mario Bulunis, pati INC, sinasangkot na pa ni Marcolita. Alam mo, sa totoo lang, I will comment fairly on Marcolita. Si Marcolita, una, natural lang yan na kampihan niya si Sara. Kasi si Sara ay kanyang kakampi sa partido. Number 2, abogado siya. Sa totoo lang, bilib ako sa kanya sa mga katwiran niya. Number 3, ang mga sinasabi niya na hindi mo pwede ipatawag yung office ay yung presidente o vice president papunta sa House Quad Committee. Hindi talaga pwede ipatawag. Kaya nga sinabi ko nila hindi pwede kasi mayroon tinasawag na independent and separate powers ang bawat isa. Ang tawag sa kanila, sila po ay co-equal bodies. Ang pinaka-primus inter pares o hari ng mga equal bodies ay ang Office of the President. So, ibig sabihin, tama po kayo, matutumba po ang akusasyon sa hindi pagtalima ni Sara sa imbitasyon pupunta sa Kongreso. Ang pinakamatibay dyan na tatayo ay yung mapatunayan nila na binulsa ni Sara ang pera. Okay? Ganun lang kasimple. Tapos si Mario Bolones, si Padong Ding, si Gerald Aguila, Bixby Knowles, London Bridge is falling down. Magandang pelikula yan. Chokak Hihira Lasalinda, kung tunay kang sumusuporta sa mamayang Pilipino, ipaglaban mong pera ng flood control, PhilHealth, SSS at 25 tons of gold. Kaya nga po, magkakaso po ako sa Supreme Court na questioning ko sila sa ginawa nila sa PhilHealth at questioning ko sila sa pagliligay nila ng budget sa flood control at yung pagbebenta nila 25 tons na ginto natin. Sasi Girls Sky, you are right about Congress power resembling preliminary hearing or prosecutorial discretion, particularly with its authority to summon contempt in support of legislation, it choose effectiveness. So 106 na pirma na congressman. Yes, tama po Renato Serra. Pag next week, pag mapirmahan na yung pang-apat na complaint ng 106 na congressman, tapos ang boto-boto, knockout si Sara Duterte. Frederick Iloro, good eve, Idol Toto Kausing. Mabuhay po kayo. Good health at God bless. So, Bergie Roquero, Roderick, kwento mo sa pagong. Si Mario Bolones. Yung sinabi kasi ni BBM na hindi. Alam mo, iniisip ko rin yan na it was said with the heart by BBM. Pero ako naniniwala ako na totoo yun, nasa puso ni BBM yun. Bakit? Kasi naging senador si BBM at naging judge siya sa impeachment trial ni Corona. At bumuto pa nga siya na acquitted si Corona. Siya, si Miriam Santiago, saka si Joker Arroyo ang bumuto na acquitted si Corona. So, ibig sabihin, sanay o eksperensyado na si Bongbong Marcos, alam niya kung gaano kahirap magiging judge sa impeachment. So, alam niya yung timing matatapos, gaano ba kahaba. So, natansya na ito na hindi ito matatapos. May kasunod na tanong,
Kung hindi matatapos sa unang senators ngayon, magkaroon naman ng bagong halal na senador. Ang tanong, yung mga bagong halal senador ba, otorisado ba sila na sila ang husga? Magandang tanong yan. That is a constitutional crisis. Although the law does not say otherwise, but the other party affected also has that right. Tandaan ninyo, the law always presumes in favor of the accused. Any doubt, lahat ng duda ay ibibigay yan sa akusado. Kung akusado si Sara, lahat ng duda, papabor sa kanya. Ganun lamang ho kasimple yan. So, si Wita Karukan, pinatigil ang pag-imprint ng Comelec. Sana mapasama ka. Salamat po. At magpapile pa, gawa ko ng motion tapos ito. BBD Castro, good evening, Engineer Toto Kausing. Si Menda Gahi, stay safe, Dr. Toto. God bless you, kawawang Pilipino. Sassy Girl, Toto Margarita Bungato, Sakura 35, Refilin 88, Valerie Serna, Sakura 35, Ranger Valdemoro Jr. Inagpahiyap na po si Mukbang Padilla na harangin. Ay, hindi niya kaya, nag-iisa lang siya. Isang buto lang si Padilla. O hindi ko pa nga sa bilang ko kanina na 10. Hindi pa kasama si Ruben Padilla na bilang pabor kay Sara. So, Josefa Celestino Garfield, good evening. Dolan, impeach Sara, impeach. Rogel Valdemoro, hindi po ba si Mukbang Padilla ang papalit? Hindi. Siyempre, sino ba ang pipiliin ni BBM? Kasi si BBM lamang po ang may kapangyarihang pumili kung sino magiging vice presidente kung mas convicted o masintensyahan si Sara. Tandaan nyo yan. At sino pa bang piliin ni BBM? Hindi yung kanyang pagkakatiwala ng pinakatudo na walang iba kundi ang kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez. So, Rodius Artil, tama yun, attorney, mas okay na walang bahid ng politika vlog mo base lang sa evidence. Tama naman yan. Armando Ganaban, always watching from Grand Terrains, California. Wonder Mike, Bixby Knowles, Bobby Araw, no peace without accountability. Joey Alihula, good evening. Rolled out, Rodlos Artil, so Sassy Girls kay Mario Lilith Bautista, Jose Bingona, ang pobreng Oyamot. Ang ganda naman ng sali ng word. Hindi po ako makamarcos, pobreng Oyamot. Pair lang po ako. In fact, ayaw ko nga si Marcos. Gusto ko pati siya may impeach. Wala, hindi po ako pro Duterte, hindi rin ako pro Marcos. Ganun lang po. Estrella, Marcos, pwede yung pasabihin, makadilaw ako. Hindi ako makadilaw, makakamping ako. Ganun lang kasimple. Malamang si Romualdez po, Doc. O yun, nga. Tama ka, si Romualdez. So, si Romualdez lang po ang may interesado dito na ma-impeach si Sara. Micaela Alfon, Toto Kasing, cross fingers, baka makapasok ninyo. O, hanggang dyan ang lahat. Toti Gabales, praise the Lord. So, sino pa ba? O, si Edgardo Torres, Alex Solin, Bobby Araw, si Vanny Ognuf, si Medi Festerlosa, attorney, ano ba ni number ni Dudoy Balyon sa baluta? Isa sunod na ipapainalize si Dudoy Balyon. Balyon, sana nandito si Wilson Caritero Amad. Kasi alam niya yun. Maria Dole, watching from Davao del Norte. The solid Duterte pamilya namin. Okay. Aniram Victorino, Unibert. So hanggang dyan lamang po tayo. At magandang gabi, Sara Duterte. Martin Tambaloslos Romualdez.